Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, December 16, 2025 at Dow G. Ayun na, nag-Dow G na yung yung kadila ng index natin. So, sayang yung yung galaw natin kanina, nag-breakout dito sa MA 100 pero sadyang yata, matigas talaga yung 6,100 na resistance. Tapos another, ayun hindi kayo tutumba yung index natin bukas. So, meron siyang 407.95 million na net foreign sell. Ayan, so malakas-lakas ulit yan. So hopefully hindi ganun kalaki yung pullback na market natin kasi yung futures na pinapakita ng US market at saka ng global markets natin is mapula. Crypto, di ba? Sobrang pula din yung kanyang galawan. So yung index natin as of now, hindi naman siya masyadong bumagsak. Nag-close lang siya ng 6,055.68. And then meron lang siyang negative 0.04%. So, malakas ngayon yung property. Nagkakaroon ng pattern si property at saka yung finance sector. Pero the rest, nakita ko kanina is mapula yung kanilang mga major indices. Okay. So, marami pa rin naman gumalaw for today's trading. Kailang ewan ko lang bukas Ito yung pinangangamba natin, yung Dow G. Tapos, net foreign sell. Okay. So, mukhang na naman tayo bukas Bloody red na naman tayo. Pero anyway, tingnan natin. Bukas pa naman yan. So, gaya ng sabi ko kanina, yung global markets natin, parang mapula. Kasi si Europe mapula, si US futures mapula, at saka si Asia markets mix lang, pero mas marami din yung mapula. And then yun nga, si crypto natin. Nasa 86K na lang yata o 88K si Bitcoin. Laglag na naman siya. Parang hindi pa nag-bottom yung mga cryptos natin. Okay? So yun yung galawan sa global market. So dito may mga pumitik, kagaya nitong si Cool. Ayan, so tindi ng galaw na ito. Nagsiso kanina, no? So sa opening yata mga 10% kaagad to, tapos nag-drop siya ng 4-5%, tapos ngayon sa closing umabot siya ng 20%. So mga power yung pinag-usapan ngayon SCP, cool, di ba? At saka ESN, mga power generation. So si cool meron siyang 237K net foreign sell. So ito naman si SCP, pinag-usapan siya dahil ito yata yung meron na siyang official na news si Maharlika, nag-invest, di ba yung kay BBM na yun, wealth fund. So nag-invest dito kay SCP. So nag-up siya ngayon ng 5.95% and meron siyang 8.05 million net foreign buy. So bantayin natin ito bukas. Baka ito yung pumitik for tomorrow's trading natin. Tapos si SPC, so ang tulis ng galaw nito, silipin natin. So nag-up siya ng 5.06%, pero ilang araw na rin siyang malakas yung galaw. So meron siyang 7.79 million net foreign buy. Kasi ASEAN nga, so gumaganda din yung galaw niya, mga power yung stocks yung gumagalaw. So nag-up siya ng 4.04%. Meron siyang 13.17 million net foreign buy. JT Cap, sa mga big caps, umakyat din siya 3.6%. And then meron siyang 18.23 million net foreign buy. Pero si Plus, ilang araw ng di ba? So nasa oversold condition si Plus, nagta-try siyang mag-bounce. Pero sa umaga build siya, pero pagdating ng hapon, binabagsak pa rin siya. So nag-drop ulit, lalakas ng drop nito. Nag-drop ulit siya ng 3.83% and meron siyang 106 ilan to, 93 million net foreign sell. Okay? So pag-usapan natin kasi number one sa trending si Plus natin. Si Ali, gumaganda yung mga properties, SMPH, yung maganda yung yung galawan po natin. Okay? So yan yung mga pag-uusapan natin. Disclaimer pa rin, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So due diligence na lang po ano yung stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating, as usual, Palabra Trader na YouTube channel para updated ka. Subscribe na lang po sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa pinaka-trading community natin. Okay? So, yan po yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual viewers. So, ewan ko lang bukas. So, siguro ngayon maganda yung view natin. Pero sa bukas, tignan natin. Hopefully, mali tayo ng hula analysis. Company reviews, si Manilad,
Maganda yung galaw ni Maynilad, no? So, nag-stick siya above ng MA9. Profit or loss, mga sample trades lang naman sa market. So, double check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings, PSC, stock market studies naman. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptos. Ayan, pero ngayon, laglag yung cryptos natin. And then sa social media, follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page natin. So, double check mo na lang. Okay? So, andyan yung mga posts natin. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market and then Twitter. Ano ba yung mga posts natin for today? So, meron tayong summary dito muna. Sinipag ngayon si Philippine Stock Exchange natin. So, meron siyang okay, so bakit dito hindi parehas, no? 399.92 million. So anyway, net foreign sale pa rin naman. So ito yung pinangangambahan ko sa kanya eh. Walang tigil yung paglabas sa mga foreigners dito sa market. So tinamaan ngayon si mining negative 1.57 kaya pala yung drop si na APX. So services minus 1.84% drop din siya. And then winners natin is finances financials, meron siyang 1.65% naglaw. And then si property is marangkada din siya 0.75%. Okay? So yan yung trend ngayon ng market. So foreign funds sold, AUB, PNB, Union Bank, Alter, FGen, FPH, CNPF, Emperador, FB, AC, Aboitiz Equity, AGI, Ali Iris, BRN, Globetel, dito, Bloom Plus, Robinsons Retail, Wilcon, at saka si AT. So foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, MFC, ASN, AP, Manila Water, DNL, Jollibee, Mega White, JT Cap, GGS, MRC, RCR, Robinson Land, Converge, Now, ang dami din pala, Mac, Web, Pure Gold, APX, Nickel, OGPPX, mga mining, and then FNETF. Okay. Okay, so yun yung mga movers natin sa market. So Ayala Land, ito yung parang big news para kay Ali, no? Sells Alabang Town Center to Madrigal for 13.5 billion. Laki, no? Yung Ayala Town Center natin, tagal ko na hindi nakapunta dito. Nung nandyan pa ako sa sukat. Ayan, dito tayo madalas dumaan, kumain, di ba? So marami kasing masarap na kainan dyan. Meron pang ano dyan, di ba? Yung nakanta, di ba? Habang nakain ka dyan. So, anyway, pasalan ulit natin yan. Okay, so breaking news, Losioco Group to acquire, another big news, to acquire 100% of Prime Water. Ayan, so si Prime Water, di ba? Medyo mainit. Okay, so tignan natin, nag-change hands na. Ayala Land sells sa Labang Town Center. Ayan, big news. Tapos ang gainers natin is banks at saka properties kanina. Ano mo naman to? Si Bilar, All Home, Duterte, Cronin, Dinisoy, Phoenix Petroleum, and IDC for failing to comply disclose material information. Medyo mahina yung mga stocks natin na to. Share buyback, BRN, MEG, AGI Fruit. Okay. Ali, so SPA was signed with Alice existing joint venture. Gains from the sale. Okay. So ito na yan, yung Albang Town Center. Kaya pala re-recover na siya. Ayan. Ba't yan yung binenta, no? SCB has executed a binding term sheet with the Maharlika Investment Corporation. So ito naman yung catalyst ni SGP. Ayan. So lumabas na. Okay, Ali proceeds for sale, 50% ownership of Alabang Center will fuel further growth in Ali's leasing portfolio and provide stakeholders with return of capital. So si FNI naman, baka mainit na naman to for the coming few days. Pero berde yung close niya. No? Joseph C. Pinapakancel yung kanyang okay, so nag-falsify talaga ng records yan. Sabi ni Philstar, passport, cancellation, deportation sought for Alice Guo, Joseph C. Ayan. So hindi daw siya totoong
Pilipino. So, allegedly. Ayala Land execute share purchase agreement. Ito yung alas 12. Naka-verde pa tayo kanina. 0.37. Hinatak tayo ni Plus Ano? Si Plus Verde kanina. So, ASEAN yung nangunguna kanina. So, 5.89. China Bank, 4.49. GTCAP, 3.06. Saka si AGI, 2.48. So, yung nagre-red lang kanina, Pure Gold, 3.8%, URC 2.11. Si Ali drop din kanina pero alam ko nagberde si Ali sa closing ng market. So yun yung first half. And then sa second half, ayan, so ASEAN pa rin. China Bank yung mga nanguna, Pure Gold, URC yung mga mapula. So nag-drop pala si Pure Gold. Umabot ng 4.81% kanina. Tapos ito yung ito na naman tayo sa China Sea naman. Walang tigil yung ano eh. Ayan, so China Coast Guard Dangerous South China Sea action. Ng bomba na naman ng tubig. Double Dragon declares regular cash dividend. Meron siya sa preferred shares nga lang. 2.4 peso. ATI up 98.27%. Plans to release Asian terminals from PSE. Nag-invest siya dito, no? Bakit niya i-delist, no? Okay, so ayan, bagong delisting na naman. Dami na tatanggal sa market natin. Aboitiz Power Renewable Energy has acquired full ownership of Obay Solar Corporation, strengthening its 137.48 megawatt solar power in Bohol. Okay? So alas 10, si Plus una. So may sakit si Plus pagdating ng hapon, namumula. Ayan. So siya pala nanguna kanina umaga, 3.7%. So Enrique Razon has broken into the world's top 200 billionaires as ICT continued its run to fresh record highs. 200 lang pala ang billionaire, no? Top 200 billionaire. So DG Plus, ito yung dapat catalyst niya pero hindi rin. Regaining momentum as it rolls out upgrades across digital gaming platforms. Okay? So bumagsak kasi yung kita niya. Plus reports regaining momentum. Actually, may disclosure dito si Plus. Ayan. Meron siya disclosure. Share buyback, Fruit, AGI, MEG, at saka si BRN. So, ayan. Manila Water will face higher water bills starting. Bakit daw? After regulation, okay, may price hike na naman siya. Per cubic meter is, laki din 8 pesos. So, cubic meter, parang yung isang malaking timba, no? Ayun, matakay mo, isang timba, 8 pesos yung idadagdag siya. Pag naligo ka, dalawa, di ba? At least dalawang timba. So, tataas na naman siya. Okay. Kaya pala umakit si Manila Water. Okay, Ayala Land. Maharlika intends to acquire 101 common shares of Asian terminals. So, pero bakit niya i-delist, no? Ito ba yung pinag-usapan natin? Si SPC yung isa. So puro power, di ba? Puro power yung gumagalaw. Tapos kagabi, laglag pala yung US market. Ito yung selling natin kahapon, no? Another 348 million. Hindi mo ubos yung yung paglabas ng foreigner sa market. So double check niya lang yung mga alaga natin. Okay. So patalasas po ulit yung ating patron. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market is double check mo na lang po yung ating Patreon channel naman, Philippine Markets po. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan natin. Okay, so based dito sa galawan ng market, so talagang may resistance yung MA MA 100 natin, no? Ayan. So, maganda pa rin naman yung itsura. Kailan Doji, Dow G, tas nauntog plus sinabayan ng net foreign sale. Ayan. So, nag-expect ako ng pullback bukas. So, nag-close tayo 6,055.68 and then negative 0.04%. Ayan. Remains to be seen kung hanggang saan yung pinaka-support level natin. Pero sa ngayon, MA20 yung yung pinaka-support. So, may clear resistance dito sa 6,100. So, hopefully hanggang MA20 lang yung yung laglag natin. Kung meron man for the coming few days. Kasi ilan na yan? Ilang million na yung lumabas, no? Ilang billion ulit. So, hindi natin nabibilang pero siguro mga for the week, this week at saka last week,
halos 2 billion na naman yung lumabas na foreigners natin. Ayan. Ingat-ingat tayo sa market. Nakakatakot ngayon yung okay siya sa indicator pero ramdam mo na may lumalabas kasi ng mga foreigners dito sa market natin. Okay? So yun lang. Tapos dito naman sa mga movers. So si Cool yun ang una. Ayan. Pag-usapan natin mukhang bi-breakout na to bukas. So 20% up si Cool tapos si SCP. Ayan. So Marlika yan. Magmamaharlika din pala, no? 5.95%. SPC, ito parang Tory din, no? So, puro power yung gumagalaw. 5.06%. MRC, 4.49, pabalik. Tapos ASEAN, power din, di ba? So, ayan, maganda yung galaw. 4.04%. Cebu, pabalik, 3%. Green, 3.31. Ito, bumibigwas pa rin si Green. Tapos si Apollo, 3.28% up din siya. IMI, 2.68. Ito yung mga mataas last time. ABA, 2.63. Hirap na hirap si ABA mag-breakout. So, banks, BPO, 2%. AGI, 2%. Tapos sino pa? Yung may volume last. Si FNI, pero nag-green siya, di ba? Meron siya negative news, pero green naman siya. Okay? So, dito sa mga losers, sino ba? Parang nakita ko si AB nag-drop kanina. Nakabawi na rin pala. Primex, hindi naman ito yung Prime Water, no? Minus 8%. Tapos ito, APX, so may na mining. Kasi yung gold, medyo na-pullback na. Tingnan natin si gold. Ayan. So, namula si gold. Sabay yung galawan ng mga mining stocks. Okay? So, tapos si Plus, ayan, bumaliktad na naman. Minus 3.83%. So, RSI 22. Tapos si Web, minus 3.4. Pagod na yan si Web. Dito, minus 2.9. Nauntog sa MA20 si dito natin. And then, SPNEC, minus 1.75%. Hindi na nakabawi si SPNEC. Okay, so yun po yung mga major na galawan. Share tayo dito sa global markets. So based dito ay mapula kahapon tapos mapula na naman yung futures. S&P futures negative 0.47, Dow futures negative 0.33, tapos si Nasdaq futures negative 0.66%. Okay? So European stocks majority laglag and Asian stocks majority is laglag din. Ayan. Kala ko magbabounce to eh. Dahil nung isang araw, di ba, nagberde. Anyway, kahapon nag-reference siya siguro doon kasi pullback. Pullback naman kahapon yung galawan ng market. Okay? So, dito sa crypto, naku, yung alaga natin, nalaglag na naman. Pullback na. Okay, pullback na yata yung market natin dito. So, Bitcoin, 86K, ang lalaki ng drop. Ethereum, 7%. 2.9K, BNB 859, si XRP minus 5%, si Sol, yung alaga natin, minus 4.8%. So hindi pa nag-bottom. So si Dodge minus 5%. Lalaki 5% yung mga meron pa 9%, 7% na drop dito sa major crypto indices natin. Okay, so punta naman tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Cool. So mga energy companies pala yung pattern ng market natin ngayon. So nawawala sa mining stocks kasi nagpo-pullback si Cool. Okay, so nauna si Cool, tignan natin yung 5-minute chart. Okay, normal naman yung niya, di ba? 5-minute chart na galawan, so hindi siya pinitik sa close. So lumalaban yung price, lakas na niya. Sino kayong tutulak dito na broker? Laki ng volume niya, So, nag-breakout siya dito sa previous peak natin. So, lagyan natin yan as a support and then on the way siya para i-retest yung 0.0343. Okay, tama-tama dito sa bandang kaliwa. Ayan, makakalayo na yung mga medyo naiiwan dito sa 0.034 last time. So, hindi pa naman siya overbought. So, ibig sabihin, may gagalaw pa itong si Cool natin. Lakas ng niya ngayon. Binomba siya sa closing. No? So, nag-close siya na
0.03 at option 20%, meron siya 237K net foreign sell. So yun lang naman yung pattern na nakita ko dito. SCP, Cool, SPC, ba, ASEN, mga energy companies yung pinupuntahan ng mga traders, yung pinaka-pattern natin as of this time. Okay? So yun lang yung pinaka-catalyst natin. Next, SCP. So ito may catalyst, diba? So nag-invest si Maharlika, nag-breakout din yung solid candle natin, nag-breakout siya. So susunod ulit siya dito sa bandang 18.3, which is malapit lang naman na. Diba? Tamang-tama. So malaki yung niya, no? Laki ng niya, no? Trading range niya. Yan. So ito yung isa sa taas, tapos ito yung pinaka-bottom niya. So MA100 pinaka-base natin. And then kung matuloy siya, di ba? Pinaka-good niya, galaw niya is hanggang 20 pesos. Hopefully matuloy. So panalo pa rin. Tapos meron pa siyang dividends na 2.41% last week. Ayan. So tama-tama sa mga traders, hindi pa overbought. And then okay din yung tsura ng MACD formation. So may volume din siya. Buhay yung pinaka-volume natin sa kanya. Maabot siya ng traded value 65.55 million peso. Okay? So nag-close tayo 5.95%, 17.1. So breakout. Tapos meron siya net foreign buy na 8.05 million. Okay, so congrats. Baka meron pa to kasi maharlika ang pinag-uusapan dito eh. Next, another power company, SPC. So, panalo to, no? Laki pa naman ang dividends nito. Maabot siya ng 8.89%. So, halos maka-breakout na siya. Anting tayo na pinaka-next na resistance. Currently, nasa resistance siya, pero pinaka-next natin is dito sa around 11.5. Kaya lang parang to rin na to si SPC, meron siyang temporary support dito kasi nag-flag formation malapit sa MA20. Ayun, so ito yung siguro ito yung sinusundan niya na pinaka-price action natin. Okay, from 10 pesos until 11.5. Alam, parang to rin na to. Ayan. Meron siya upcoming dividends pala na 8.89% by December 23. Ayan. So, 9 days na lang, Pasko na. Okay, so anyway, overbought. So, watch out na lang. Exaggerated na yung RSI levels natin sa kanya. So, pinag-aagawan yung kanyang pinaka-dividends. Last time is, ang galing magbigay ng dividends nitong si SPC. Okay, pabalik na siya, no? Meron siya dito sa last time, no? Nasa 15 pesos siya, Ngayon, 10 pesos na, lapit na. Okay, so nag-close siya 10.8 up ng 5.06%. So on the way siya para sa breakout and 7.79 million net foreign buy. Okay? So SPC. Next, another power company, ASEN. Okay, so breakout ulit si ASEN natin. Parang diretso din yung galaw na itong si ASEN natin. So okay, confirm na yung breakout niya. And then on the way siya dito. Masyado mataas. Okay, lagay natin dito 3.16 kasi meron tayong breakdown dito last time. Okay, so ayan, manunundo na. Si AC natin, ang ganda ng breakout. So overbought na siya 71.92 pero malakas pa rin yung volume niya. So dire-diretso yung trend. Ganun din yung itsura ng MACD formation natin. Mataas ba yung resistance natin? So pwede mo na ma-adjust kung gusto mo. Ayan, sakto dun sa pinakamababa. 3 pesos, 3 pesos na lang, no? 3 pesos. Okay, 3 pesos na lang. Mas malapit. Pero dito, mga 3.11, 3.2 yung talaga resistance area niya. Okay? So, ito yung pinaka-channel. Lampas na ba? Lumampas na siya. Good sign. Para kay ASEN natin. So, uptrend. Major uptrend yung galawan. Okay, yung parang joint venture yung nagpaano sa kanya. Hopefully, tumas na yung income din niya. So, nag-close 2.83 up 4.04% and 13.17 million net foreign buy. Next, blue chips na isa pa, si JT Cap.
Maraming blue chips yung maganda yung galaw for today. So, pa-breakout din siya and then pa-retest dito sa MA 100. So, double bottom ba to? Hindi, no? Hindi siya umabot sa baba. Okay? And saan yung support? Dito. Sa around 547. Okay, hopefully makatuloy na to. Para naman meron tayong binabantayan na maganda yung galaw. Okay, more than 10% since nag-bottom siya. Good sign. So, yung ating RSI, pabalik na rin, paakyat pa rin. So, over RSI 50. Parang ito yung natin, major trend niya. So, yung RSI okay and then okay din yung MACD formation para IJT cap. So, nag-close 575 up 3.6% and then 18.23 million net foreign buy. May mga net foreign buy din, no? Next, si Plus, ito, net foreign sell yung isang alaga natin. So, nag-drop siya ulit. Talagang saan kayong bottom na ito? Mukhang magre-retest dito sa 14. Lalim ng dead cut ball si Plus natin. Okay, so anyway, hopefully mag-bottom na siya kasi oversold na rin naman. Nasa RSI 23. Kaya lang brace ourselves na lang dito sa pinaka-support dito sa 13 pala to, no? Yung pinaka-bottom niya last time. 13, 14. Ayan. Yung pinaka-bottom natin last time. Okay. So, tingnan natin. Medyo downtrend na siya ngayon. So, nag-close 16.58, negative 3.83%. And ito malaki. 106.93 million net foreign sell. Ayan. Wala tayong momentum ng buyers para dito kay Plus. Nag-breakdown din yung niya, no? Yung pinaka-support natin dito sa sa 17.81 last time. Okay, so hopefully makabawi to by Friday. So yun, siya isa sa pinaka-major na drop dito sa mga blue chips natin. Okay? Okay, so balik tayo dito sa index na galawan. So hindi pa rin natin ma-sure kung reversal na kasi nag-Dow G tapos net foreign sell pa rin. Pero ako naghahanap ako ng nagtitingin ako kung saan magsusupport si PSE kasi kaya ba ng mga foreigners to? Kung kaya di maganda, rather local. Kung kaya di maganda, di ba? Kasi hindi tumitigil yung yung foreigners sa market natin eh. So ayan, lumabas na yung pagka-bearish niya. So tignan natin bukas, hopefully hindi ganun kalakas yung drop. So as usual, baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, and Patreon. So mga gusto na guide, sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.